What is happening to you, Mr. Sales? You've been in this mission for 3 months, and still, you don't have any update about it? Kadalasan, pagbigay pa lang sa'yo ng assignment kinabukasan may report ka na agad, pero ngayon wala pa rin? Sigaw ni Dave kay Becca. Tahimik lamang ang buong silid at walang sino man ang nagtatangkang magsalita. Pakiramdam ni Becca ay isa siyang kriminal na ini-interview ng mga pulis. Tila nais niyang maglaho o di kaya naman magpakain sa lupa dahil sa hiya na nararamdaman niya ngayon. Ramdam niya ang tingin ng kapwa niya journalist sa kanya. Sir, mahigpit po kasi yung security nila. Ilang beses na rin po ako nagtangkang pumasok ngunit lagi nilang nahuhuli sa akto at nabablock agad ako. Pasensya na po. Sambit ni Becca. Napapitlag siya nang hampasin ni Dave ang lamesa. Gosh, Becca! I know you're better than that. Napahilamos si Dave sa muka, saka napabuntong hininga. That's why I've decided to partner you with Mr. Flint. Po? Lumaki ang mga mata ni Becca at hindi makapaniwalang tinignan si Dave. Ito kasi ang pinakaunang pagkakataon na magkakaroon siya ng partner sa misyon. Sa kasamaang palad, lalaki pa ito. Lubos na ayaw ni Becca ang magkaroon ng partner dahil naniniwala siya na kaya niyang gawin ang lahat ng mag-isa. Yes, he is one of the police officers that is also interested for this job. Pero sir, I can do this job alone. I don't need a partner. Really? Then how come, until now, you can't even lend a report to Mr. Dave? Lahat ay napalingon sa lalaking pumasok ng conference room. Inis din ito at kita niya ang hapit na police uniform nito sa maskulado nitong katawan. Tinignan siya ni Becca mula ulo hanggang paa. Itsura pa lang ay nararamdaman na ni Becca na hindi sila magkakasundo. Mukha kasing mayabang ang lalaki. Lalo na't pinakitaan pa siya nito ng nakakaasar ng ngiti. Bukod dito, ay tila na-insulto siya sa sinabi nito sa kanya. Because the security is mahirap tibagin? Siyempre masyado ka mahina para pasukin yon. Naging buo ang boses ni Becca. Sinubukan niyang magpakatatag. Pero napikon siya dito. Excuse me? Sinamaan siya ng tingin ni Becca. You are excused? Lalong tumalim ang tingin ng dalaga kay Chad. Samantala, pabalik-balik ang tingin ng mga kasama nila sa loob sa kanilang dalawa. Akmang magsasalita pa sana si Becca nang tumikhim si Dave. Padabog na umayos na upo si Becca sa kahinawakan ng kanyang water bottle. Mahigpit ang hawak niya rito na anumang oras ay sasabog ang tubig mula dito. Mr. Chad, hindi ko inaasahan na darating ka na maaga. Bati ni Dave sa lalaki. Dire-diretsong naupo si Chad sa tabi ni Becca na lalong nagpalukot sa mukha ng dalaga. I am just excited to do this job with Miss Becca. Tinignan ni Chad si Becca nang may ngisi sa labi. Sa tingin ko, magiging masaya ang adventure namin na ito. Right, miss? Hindi pinansin ng dalaga si Chad. Siniko siya ni Chad, ngunit umiwas lang ng tingin si Becca. I am certain that she is excited too, right, Becca? Saglit niyang tinignan si Chad, saka napabuntong hininga na lamang. Umangal man si Becca, ay mukhang wala namang makakapagpabago sa isip ni Dave. Ngumisi si Dave sa muling nakipag-usap kay Chad. Sa katunayan, nais nang mag-walkout na Becca, at isipin na lang na panaginip ang lahat ng yun. Ayaw niya pa naman sa lahat ay ang mayabang at arogante. Ngunit ito pa talaga ang katangian ng taong ipapartner sa kanya. Ilang minuto rin ang naging pag-uusap ni Chad at Dave bago utusan ni Dave na umalis na ang lahat. Akmang aalis na sana si Becca nang pigilan siya ni Chad. Hi Missy, saan ka pupunta? Tumaas ang kilay ni Becca. Obviously, going out. Not you, Becca. You will stay here with Chad. May pag-uusapan pa tayo. Sabat ni Dave, kaya napasimangot ang dalaga sa kanao pumuli.
So, your job is to keep an eye and at least find evidence about this syndicate group that is ruining the peace of our city. Binigyan sila ng folder ni Dave, ngunit napansin ni Becca na tila magkaiba ang pangalan ng grupo na pinapabantayan sa kanila. Sinubukan namang basahin ni Becca ang pangalan na nakasulat sa folder ni Chad, ngunit isinara ito ng binata na nagpasimangot sa dalaga. Easy lang to sa akin, paniguradong may update na ako agad sa'yo bukas. Yabang. Nakasimangot at napairap na wika ni Becca na nakaabot sa pandinig ni Chad. I know that you can do it. Dalawa na kayo. One of the greatest police and one of my trusted journalists. You two will make a great team. Wika ni Dave. Nagulat si Becca nang akbayan siya ni Chad. Agad niya itong inalis at diring-diri na tinignan ng lalaki. Siyempre, great kami eh. Pagbibiro ni Chad. Ngumisi si Dave sa katinigdan si Becca na hindi maipinta ang muka. Maiwan ko na kayo rito para mapag-usapan niyo ang plano niyo. Sir, sigurado na ba kayo dito? Singit ni Becca. Agad namang tumango si Dave. Yes, I am sure. Wika niya bago lumabas ng conference room. Napahilamos na lamang sa mukha si Becca. Ngayon pa siya minalas sa buhay. Pwede namang babae na lang i-partner sa kanya. Ngunit bakit lalaki pa? Kung pwede lang bigwasan sa mukha si Chad, ginawa niya na. Dahil kanina pa talaga siya naiirita sa itsura nito. Kalma Becca, hindi naman ako mag-i-interfere sa plano mo. Pero dapat, hindi ka rin gagambala sa plano ko. Do we have a deal now? Saglit na napatitig si Becca kay Chad at kahit papaano, isa itong advantage sa kanya. Dahil hindi niya makakasama si Chad at hindi rin nagiinit ang ulo niya kung sakali man. Ngunit natatakot siya na baka hindi niya magawa ang misyon ng mag-isa. Don't worry about our mission. Kung may makuha man akong impormasyon, sasabihan ko si Dave na magkasama tayong kumalap niyan. At pareho rin sa'yo. Basta ang plano ko, huwag nating guguluhin na isa't isa. Sure, pero siguraduhin mo na isasama mo ako sa credit kung sakaling makakuha ka ng impormasyon. Chad, tandaan mo, ayoko sa lahat ang traidor. Tinitigan ni Becca si Chad. Tila ba nagkaroon ng tensyon sa silid dahil sa simpleng titig na yon. Nakaramdam din ng kilabot si Chad dahil parang may kakaibang nakatago sa inosenteng mata ng dalaga. Ngumisi si Chad. Sure, makakaalis ka na. Akmang tatayo na sana si Becca nang mapansin niya ang folder na binuksan ni Chad. Tumikim siya. Anong pangalan ng syndicate group? Napakunot ang noo ni Chad. The Disciples. Why are you asking? Wala bang nakasulat sa folder mo kung anong pangalan? Binuksan ni Becca ang folder niya saka umiling kay Chad. Meron naman. Sinigurado ko lang na ikaw talaga ang partner ko. Ani Becca saka tinalikuran si Chad at dire-diretsong lumabas ng conference room. Muling binasa ni Becca ang group name na nakasulat doon sa mismong folder na hawak niya. Azure Syndicate. Nakapagtataka, bakit magkaiba kami ng group name? Napatingin siya kay Dave sa hindi kalayuan. Nangunot ang noo niya dahil nakikipag-usap ito sa isang lalaki na ngayon niya lamang nakita. Maya-maya lang, sabay silang umalis. Iniling na lamang niya ang kanyang ulo dahil marahil nagkakamali lamang siya nang dinikit sa folder at ito talaga ang Azure Syndicate ang kailangan niyang imbestigahan. Sa kabilang banda, napaisip si Chad sa nabasa niyang pangalan sa folder ni Becca. Pilit niya man pinapasok sa isip na nagkamali lang ng bigay ng folder si Dave, ngunit alam niyang may mali sa nangyayari ngayon. Kinuha ni Chad ang ballpen sa lamesa, saka isinulat ang Azure Syndicate sa kanyang folder. Nilibot niya ang kanyang paningin at nangunot ang noo sa isang folder na nasa sahig. Naglakad siya patungo rito, saka ito pinulot. Binuksan niya ang folder at doon niya nabasa ang panibagong pangalan. Phantom Horns? I've never heard this before. Napapitlag sa gulat si Chad nang bumukas ang conference room. Pumasok si Dave at ang isang lalaki.
Nagulat si Dave nang makita si Chad, ngunit kalaunan ay ngumiti ito. Nandito ka pa pala. Nasaan si Becca? Actually, aalis na ako. Bumaba ang tingin ni Dave sa hawak na folder ni Chad. Bakit dalawa ang folder mo? Kay Becca itong isa, binigay niya sa akin kanina. I see. Akala ko kasi yung nawawala kong folder. Ibibigay ko sana rito sa lalaking kasama ko. Pasensya na, hindi ko nakita. Sibat na ako Dire-diretsong naglakad si Chad palabas ng conference room. Tinignan niyang muli ang dalawang folder na hawak niya. Mukhang mapupuyat siya mamayang gabi upang maghanap ng mga basic information sa tatlong grupong nalaman niya. Kinabukasan, alas 5 pa lang ng umaga na sa harap na ng malaking bahay si Becca. Ito ang kanyang unang plano upang maimbestigahan ng grupo na nakapaloob sa Azure Syndicate. Halos alas 3 na siya ng umaga nakatulog dahil sa pagre-research sa iba't ibang sites. Umabot pa si Becca sa isang website kung saan tanging mga pribadong tao lang ang maaaring makapasok. Pero nagawa niya ito ng paraan para lang makakuha ng sapat na impormasyon. Sa kabutihang palad, nagkaroon naman siya ng kaalaman patungkol sa grupong ito. Ang grupong yon ay isa sa mga wanted syndicate groups dahil sa pagiging source of drugs sa buong Pilipinas. Napag-alaman niya na bukod sa pinagmumula ng droga, isa rin sa salarin ng mga illegal transaction at crimes. Mabuti na nga lang, nailista niya agad ang possible hideout ng grupo bago pa mablock ang access niya sa sites na yon. Anong ginagawa mo dito? Nanlaki ang mga mata ni Becca nang makita si Chad sa kanyang gilid. Nakabihis ito ng kaswal na damit at nakapamulsa. Agad niyang hinila sa gilid bago pa man sila makita ng mga gwardya na nakabantay. Bakit ka nandito? Nagtatakang tanong ni Becca. Pinagtaasan siya ng isang kilay ni Chad. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Bakit ka nandito sa harap ng bahay ko? Nanlaki ang mata ni Becca dahil doon. Bahay mo yan? Obviously. Ilang beses nagpabalik-balik ang tingin ni Becca sa kanyang papel at kay Chad. Hindi maintindihan ni Becca kung bakit nakatira si Chad sa hideout ng Azure Syndicate. Napaisip si Becca na baka maling impormasyon ang nakalat niya, ngunit sigurado talaga siya na ito ang address na nakuha niya sa internet. So ano ginagawa mo dito? Siguro sinusundan mo ako. Ikaw Ngumisi si Chad na nagpaawang sa bibig ni Becca. Sabi ko na nga ba, may hidden feelings ka sa akin Ano? Na-fall ka ba sa taglay kong kagwapuhan? At inala mo pa talaga ang address ko? Grabe naman ang pagkahulog mo sa akin, baby. Kung pwede lang tadyakan si Chad sa muka, paniguradong ginawa na ni Becca. Hindi niya masikmura ang kakapalan ng mukha nito. Imbes na sumagot, tinalikuran na lamang siya ni Becca. Dahil may kailangan pa siyang asikasuhin. Leaving so soon? Akala ko ba namimiss mo ang gwapo kong muka? Come on, Becca. Huwag ka nang mahiya. Napaikot ng mata si Becca habang nagpapatuloy sa paglalakad. Napahinto lamang siya nang hawakan ni Chad ang kamay niya. Ang kapal na mukha mo, may trabaho pa ako. Heto naman, nagtatampo agad. Sorry na, baby. Tila automatikong tumibok ng mabilis ang puso ni Becca nang hilahin siya ni Chad palapit dito. Pakiramdam niya uminit ang kanyang pisngi dahil sa lapit nila sa isa't isa. Play along. My guards are coming. They might kill you if you won't. Napalunok si Becca. Hinawakan ni Chad ang kanyang muka, saka hinaplos ang pisngi ni Becca. Baby, huwag ka nang magalit. Babawi na lang ako sa'yo. Akmang aalisin ni Becca ang kamay ni Chad nang makita mula sa gilid ng kanyang mata ang isang gwardya na papalapit sa kanila. Labag man sa loob, hinawakan din ni Becca ang pisngi ni Chad. Hindi naman ako galit sa'yo, baby. Sabi mo, bibilan mo ako ng ice cream, pero hanggang ngayon di mo pa rin ako binibilahan. Pakiramdam ni Becca ay naapakan ng dignidad niya sa ginagawa niya ngayon. Napangisi pa si Chad. Ice cream lang ba ang gusto mo, baby ko? Tara na, bibilhan na kita. Huwag na magtampo Opo. Kinagat ni Becca ang kanyang ibabang labi, saka tinignan ng gwardya.
Nakahinga lamang siya ng maluwag nang bumalik na ito sa loob ng malaking gate. Mabilis niyang tinulak papalayo si Chad, saka naiiritang pinunasan ng kanyang pisngi. Nakangisi siyang pinapanood ni Chad. "You look cute." "Hoy lalaki, we had a deal. Tigil-tigilan mo ako sa kakaganyan mo ah." "Why? I just said that you look cute." "Fine, ang pangit mo." "How dare you?" Malakas na tumawa si Chad. Tuwang-tuwa siya na napipiko ng dalaga. Hindi niya rin maipaliwanag ang lakas ng tibok ng kanyang puso. "Alam mo, aalis na ako. Ayoko nang makita pa yung pagbumuka mo." "Nakaka-hurt ka naman, baby. Akala ko ba gusto mo ng ice cream? I'll buy you one. May pera ako. Hayaan mo na nga ako, Chad. Kakainis ka?" Nakasimangot na sabi ni Becca, saka dire-diretsong umalis. Pinanood siya ni Chad hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Napatingin siya sa kanyang bahay saka ngumisi. Mukhang sinisimula na nga, imbestigahan ni Becca ang kanyang grupo. Naglakad papasok sa loob si Chad. Ang kaninang nakangising muka ay naging seryoso at wala man lang emosyon na makikita. Dire-diretsong nagtungo si Chad sa kanyang kwarto, saka kinuha ang kanyang baril. Pinunasan niya ito bago pindutin ang isang bell. Pumasok sa kanyang kwarto ang kanyang nakababatang kapatid na si Charlotte. "Lottie, strengthen our security. Make it 100 times more. Someone's playing and we are going to play along." Utos ni Chad sa kinuha ang folder. Sa folder nakalagay ang mga impormasyon na nakalap niya kagabi mula sa internet. Napag-alaman ni Chad na ang Disciples ay nagpapakalat at nagbebenta ng mga illegal machine sa iba't ibang parte ng bansa. Mabilis na lamang itong nakuha dahil sa kanyang mga koneksyon at sa tulong din ng kanyang kapatid, ngunit kahit isang impormasyon patungkol sa leader ng grupo, wala man lang siyang nakalap. Tinignan niya ang address na nakasulat sa papel. Naisipan ni Chad na puntahan ito. Nais niyang malaman ang iba pang impormasyon patungkol sa grupong yon. Samantala, inis na nahiga si Becca sa sofa. Hindi niya matukoy sa sarili kung bakit sa tuwing naaalala niya ang nangyari kanina, namumula siya at hindi mapanatag ang puso niya. Tiningnan niya si Gia, isa sa pinagkakatiwalaan niyang tauhan. "Ano nangyari sa iyo, Becca?" Tanong ni Gia, saka naupo sa harap ni Becca. "I really hate that guy. He's getting into my nerves and he is ruining my plan." Tumaas ang kilay ni Gia. "Who's guy?" "Chad Flint. Ipinartner siya sa akin ni Dave para raw makakuha ako ng impormasyon sa delikadong syndicate group." "Then that's good. May kasama ka na." Sinamaan ng tingin ni Becca si Gia. "I mean, istorbo nga." Umayos ng upo si Gia. "Alam mo, boss, bakit hindi ka nalang mag-resign dyan sa trabaho mo? Just focus on us. Wala ka pang problema." "You know that I also want to live a normal life, Gia." Normal life ba ang pagiging journalist sa isang kumpanya kung saan madalas na ini-interview mo mga delikadong tao? Hindi normal life yun, bossing. "I just want to be a journalist, that's all." "But we also need you, Becca. Ito ang ipinamana sa iyo ng ama mo. Kailangan namin ng leader. Kailangan ng disciples ng kanilang leader." Napahilot na lamang sa ulo si Becca. Siya, ang itinalagang leader ng The Disciples, noong namatay ang kanyang ama dahil sa heart attack. Ayaw niya man, ngunit wala na siyang magagawa dahil pinapahalagahan niya ang iniwan ng kanyang ama. Nanumbalik sa isipan ni Becca ang nakasulat sa folder ni Chad. Ang pangalan nga pala ng grupo niya ang nakalagay sa folder na yon. Mahinang natawa si Becca. "Do you know that Dave knows that we exist?" Nakangising sabi ni Becca. "How?" "Nakita ko ang folder ng partner ko at ang pangalan ng grupo natin ang nakalagay sa folder niya. Pinapaimbestigahan niya tayo. The funny thing is, iba ang pinapaimbestigahan niya sa akin. Mukhang may naglalaro." Ngumisi si Gia. "Should I call the group?" "No, not yet. Let me handle this alone for now. Just do not let anyone have the access to us
And whenever you find a traitor, you know what to do. Sumaludo naman bilang pagsang-ayon si Gia sa kanya. Sinenya sa ni Becca na iwanan siya mag-isa na agad namang nakuha ni Gia. Napatitig si Becca sa siling, saka hinilot ang kanyang sentido. Napapaisip siya kung ano ang pinaplano ni Dave. Kailangan niya yung malaman sa lalong madaling panahon. Tumayo si Becca saka dire-diretsong lumabas ng bahay upang magpatuloy sa pagtatrabaho. Sa kabilang banda, tinitigan ni Chad ang isang lumang bahay na tila napagdaanan ng sunog dahil sa itsura nito. Napapaisip na rin si Chad na baka mali lang ang address na nakuha niya ron sa website na yon. Tumingin siya sa paligid at nang makumpirmang walang tao, dire-diretso siyang naglakad patungo sa bahay ngunit napahinto siya sa isang boses ng babae na narinig niya sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo dyan? Nilingon nito ni Chad at napangisi nang makita si Becca. Hello baby, right timing, samahan mo ako rito. Nanlaki ang mga mata ni Becca nang hilahin siya ni Chad patungo sa lumang bahay. Ano ba Chad? May gagawin ako. Saka may deal tayo diba? Ba't mo ako dinadamay dito? Naiinis na tugon ni Becca. Maling desisyon palang ginawa niyang paghinto nang makita si Chad. Dapat pala talaga, dumiretso na lamang siya. Ngunit mas dinaig siya ng kuryosidad upang malaman kung anong ginagawa ng pulis na to. I am just investigating, Miss Journalist. Well, Mr. Policeman, just to remind you that we had a deal, so let me go. Pilit na inalis ni Becca ang pagkakahawak ni Chad sa kanyang braso. Ngunit lalo lamang humigpit ang kapit nito sa kanya. What's with the rush? Hindi ba pwedeng tulungan mo ako dito panandalian lang? Napahinto si Becca sa kangumisi. Kailangan pala ng tulong ni Mr. Policeman? Akala ko ba you can do this alone? Nilingon siya ni Chad, saka mahinang tumawa. Nanlaki ang mga mata ni Becca nang paglapitin ni Chad ang kanilang mga muka. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga sa sobrang lapit ni Chad. Muli na namang tumibok ng napakabilis ang kanyang puso. Na tila, anumang oras, kakalas ito sa dibdib niya. Well, I guess I do really need you, Miss Journalist. Bago pa man makapagsalita si Becca, lumayo na si Chad at umiwas na lamang ng tingin si Becca at hindi na nagsalita pa. Tumingin na lamang siya sa tinitignan ni Chad. Napansin niya ang isang misteryosong lalaki na may daladalang suitcase. Sinalubong naman siya ng isang lalaking naka-business suit. Kapwa nilang pinagmasdan ang pag-uusap ng dalawa. Hula ni Becca ay isa yung droga, base na rin sa balot nito. Kaya napailing siya. Dito pa talaga nila naisipang magpalitan ng droga? That is not drugs. Nilingon ni Becca si Chad sa kanangunot ang noo. Obvious naman na drugs yun, dahil sa supot. Nagmamarunong ka na naman. Ano sa tingin mo ang laman yan, asin? Nakalukot ang mukha na tugon ni Becca. Dahilan para mahinang matawa si Chad. You're so cute when you're like that. But that is not drugs. Tawas yan. Just look at the color, ibang-iba. Tawas? Ba't sila magpapalitan ng tawas? Ano ito, share ng putok? No, they are exchanging information. Imbis na mag-usap verbally, ginagawa nila ang ganyan. Tumingin si Chad kay Becca. And we need to know what information it is. Ano? Ayoko nga. Napatakip ng bibig si Becca nang aksidenteng napalakas ang kanyang boses. Hinilot ni Chad ang sentido niya. Sino yan? Lumabas kayo dyan, babarilin ko kayo. Nagkasa ng baril ang dalawang lalaki. Kinakabahan na tinignan niya si Chad ngunit kalmado itong tumayo dahilan upang makita siya ng dalawang lalaki. Wala na rin siyang nagawa kundi magpakita na rin. Sinamaan niya rin ang tingin si Chad dahil sa katangahang ginawa nito. Sino kayo? Mukhang mapapalaban tayo dito ah. Bulong ni Chad. Baka naman pwedeng madala sa usapan, Chad. Bulong pabalik ni Becca. Sagot! Sino kayo? Napapitlag sa gulat si Becca nang magpuputok ng baril ang lalaki. Napadaan lang kami kuya, pasensya na po. Aalis na po kami.
Hinawakan ni Becca ang braso ni Chad. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Sinungaling! Espiya kayo, no? Hindi po! Haalis na po talaga kami. Huwag mo nga kaming pinaglololoko. Naglakad palapit ang isang lalaki at akmang hahawakan nito si Becca. Nang hampasin ni Chad ang lalaki sa batok. Hindi mo sila madadala sa usapan, Becca. Nakangising sabi ni Chad. Dahil sa ginawang yun ni Chad, pinaputukan siya ng isa pang lalaki. Mabilis lamang na naagaw ni Chad ang baril sa lalaki, saka ito binaril sa ulo. Kinakabahan na naglakad pa atras si Becca habang pinagmamasdan si Chad na makipaglaban. Pakiramdam niya, 50-50 na ang buhay niya rito. Napasigaw si Becca nang may humawak ng mga lalaki sa kanyang magkabilang braso. Ngunit, ilang segundo lang, nakita niya itong duguan na at may mga tama sa ulo. Tumingin si Becca sa likod at napakarami ng sasakyan doon. Isa-isang lumabas ang mga nakaitim na lalaki na may hawak na baril. Becca, tumakbo ka na! Sigaw ni Chad habang nakikipagbarilan sa mga bagong dating. Hindi mapanatili ang atensyon ni Chad sa pakikipagbarilan dahil kay Becca na nakatayo lamang habang pinapanood siya. Nang mapansin ni Chad, nalalapit ang isang lalaki ay agad itong binaril niya sa ulo. Ngunit sa kasamaang palad, binaril din siya ng kakampi nito sa braso. Becca, ano pang ginagawa mo? Umalis ka na! No, hindi kita iiwan! Mabilis na kinuha ni Becca ang isang baril sa patay na lalaki. Becca! Imbis na sumunod, mabilis na tumakbo si Becca palapit kay Chad. Isa-isa niyang binaril ang mga nagtatangkang lumapit sa kanila. Mabilis ang tibok ng puso ni Becca at ramdam niya rin ang panginginig sa kanyang kamay. Kaya naman dalawang kamay ang nakahawak sa isang baril. Napatingin si Becca sa isang lalaking kanina ay naka-business suit. Kasalukuyan na itong isinasakay sa kotse. Bago pa man ito makasakay, ay mabilis na pinaulanan ito ng bala ni Becca. Agad din naman siyang ginantihan ng baril, ngunit mas mabilis ang galaw ng dalaga. Lingid sa kaalaman ng kalaban na si Becca ay sanay na sa mga ganitong klaseng barilan. Lalo na toon pa man, sanay na dito ang dalaga. Mabilis na nakalapit si Becca sa lalaki, saka kinuha ang suitcase pagkatapos, binaril niya ito sa ulo saka pumasok sa loob ng sasakyan. Chad! Tara! Nagulat si Chad nang makitang si Becca na nasa loob ng kotse. Mabilis niyang pinaulanan ng bala ang mga nagtatangkang bumaril, saka tumakbo palapit ng kotse. Mabilis siyang pumasok, saka isinara ang pinto. Bago pa man sila mahabol ng ibang mga lalaki, mabilis na pinaandar ni Becca ang kotse paalis sa lugar na yon. Hindi ko alam na marunong ka pala mag-drive. Namamanghang sabi ni Chad habang pinagmamasdan si Becca. Shut up! May mga sumusunod sa atin. I need to concentrate. Dumoble ang bilis ng kotse. Samantalang, binuksan naman ni Chad ang bintana at nakipagbarilan sa mga sumusunod sa kanila. Hinila ni Becca si Chad paupo saka isinara ang bintana. Masyadong delikado, Chad. Gusto mo ba mabangga tayo, ha? Danger is my middle name, baby. Nagngit-ngit ang ngipin ni Becca sa gigil. Sinamaan niya ng tingin si Chad ngunit ninisihan lamang siya nito. Tumingin si Becca sa side mirror at tuluyang nakahinga ng maluwag nang mapansin na wala na ang humahabol sa kanila. Hininto ni Becca ang sasakyan sa gilid ng kalsada saka napabuntong hininga. Kasalanan mo to eh. Sinama-sama mo pa ako sa ginagawa mong yon? Inis na tugon ni Becca. Mahinang tumawa si Chad, saka kinuha ang suitcase. Hinaplos niya ang laman nito at inamoy. See? Not drugs. Hinawakan ni Becca ang supot. Tawas nga ang laman nito. There's a paper in here. Kinuha ni Chad ang papel na nakatupi saka ito binuklat. They are currently in process. I'm sure that tomorrow, they will be giving me their reports. Ready your men. And also, keep an eye on them. Ha? Ano ibig sabihin yan? Tanong ni Becca. Nagkibit balikat naman si Chad. Ewan. Binuwis lang natin ang buhay natin para sa walang kwentang bagay. I'm out. Napahilamos sa mukha si Becca.
at akmang lalabas nang pigilan siya ni Chad. Ano? Tinitigan siya ng binata. Sa simpleng titig na yon, muli na namang lumikot ang puso ni Becca at maging si Chad, hindi na rin mapakali sa tuwing napapatitig sa inosenteng mukha ng dalaga. Just be safe. We don't know what will happen, especially a while ago. Baka maging target tayo. Hinilan ni Becca ang kanyang braso. Siyempre kasalanan mo. You know, I changed my mind. Maybe we can be partners. Ayoko. Pahamak lang ang dulot mo sa akin. Whether you like it or not, we are partners, so see you tomorrow, baby. Kinindatan ni Chad si Becca bago isara ang pinto. Umawang na lamang ang labi ni Becca nang humarurot paalis ang sasakyan. Inis na napapadyak siya sa sahig. Siya ang kumuha ng sasakyan, tapos si Chad ang makikinabang. Kailangan niya tuloy maglakad hanggang sa makarating sa bayan. Samantala, pagdating ni Chad sa kanyang bahay, agad siyang pumasok sa loob. Sinalubong siya ni Charlotte. Kuya, I have a report about the leader of the disciples. Naupo si Chad sa sofa, saka sinenyasan si Charlotte na magpatuloy. The leader? Di ka maniniwala. Babae. Kinabukasan hindi mapakali si Becca sa kanyang upuan. Kanina niya pa pinagmamasdan si Gia na abala sa pag-uusisa sa kanyang laptop. Humingi na siya ng tulong kay Gia upang ma-access ang illegal site ng Azure Syndicate. Nag-text si Dave kaninang umaga at humihingi na ng update. Kasalanan talaga to ni Chad. Dahil si Chad ang nagsabi na maibibigay agad ang update kaya naman hindi maiwasang makaramdam ng pressure si Becca. Got it! Naka-access ka? Yeah. Nahirapan ako nung una kasi mukhang lalong pinalakas ang security. But luckily, I got the information you needed. Although, it is limited. What do you mean limited? Hindi mo na-access ang CCTV cameras and such? Sadly, no. Only the first layer of the site. Umalis sa upuan si Gia. Agad namang pumalit si Becca. Masusi niyang binasa ang bawat impormasyon na nakasulat dito. Napag-alaman niya na yumao na pala ang totoong may-ari ng Azure Syndicate Group. Pero ang anak nito ang pumalit sa kanya. Walang nakalagay kung anong pangalan ng anak pero hindi na yun pinagtuunan ng pansin ni Becca. Isa-isa niya itong nilagay sa Word upang i-copy at i-print. By the way, boss, I have a bad news. What is it? Nakataas ang kilay na tanong ni Becca habang abala sa ginagawa. Someone got an access in our site. Pero na-block ko na rin naman. It's okay. That's good. However, I have the feeling that they've gotten the basic information about our group. Tumigil sa pagtipa ng laptop si Becca. Saka tinignan si Gia. Nakasulat ba ang pangalan ko sa site? No, but your gender is. That's fine. Whoever is trying to access it, let them be. Pumasok sa isip ni Becca si Chad. Posible kayang ito ang sumusubok na pasukin ng site nila para makakuha din ng impormasyon? Napailing-iling na lamang si Becca, saka tinuon na lamang ang pansin sa ginagawa. Samantala, habang inaayos ni Chad ang mga papeles na ipapasa niya kay Dave, nilapitan siya ni Charlotte. Kuya, I have an update about the Phantom Horns. What about it, Lottie? It turns out that their site and cameras are easy to access. That is why I got the information I need. They are newly made syndicate group who are into illegal drugs. So you're saying, competitor natin sila. Nakangising tugon ni Chad. Yes, kuya. Also, the name of their boss is Dave Lioneres, a 30-year-old businessman. Nangunot ang noon ni Chad nang marinig ang pangalan ni Dave. Nagtataka niyang tinignan ng kapatid. Are you sure, dear? Yes, kuya. Nagulat si Charlotte nang isa-isang pinunit ni Chad ang mga papeles patungkol sa disciples. Pabagsak na naupo si Chad sa sofa. I knew it. Pinaglalaroan niya kami ni Becca at paniguradong nagkaroon na ng information si Becca patungkol sa atin since I let you let them got a tiny access of our site. I don't understand, kuya. They are using us, Lottie. Masyado siyang duwag.
Sigurado rin ako na siyang nasa likod ng mensahe na nakuha namin kahapon ni Becca. Mahinang tumawa si Chad. A dumb syndicate? I think you should inform Ate Becca about that. Baka maibigay pa niya ang impormasyon na yon sa duwag na Dave na yon. Also bring this. Mga peking impormasyon yan tungkol sa atin. At ito na rin patungkol sa disciples. Inabot ni Charlotte ang 2 folder. Nice, dear. You've never failed to amaze me. Siyempre naman. Mana kaya ako sa'yo, kuya. Nginitian lamang siya ni Chad bago lumabas ng sasakyan. Sa kabilang banda naman, kabababa lamang ni Becca sa sasakyan. Malawak ang kanyang pagkakangiti dahil sa wakas, meron na siyang maibibigay kay Dave. Akmang papasok na siya ng building nang marinig niya ang kanyang pangalan. Paglingon niya kay Chad, tila bumilis ang tibok ng puso niya sa hindi malamang dahilan. Chad. Mahinang tugon ni Becca sa kanapalunok. Becca, may report ka na? Here, I made you one. Inabot ni Chad ang isang folder. Nangunot ang noo ni Becca. Wag na, may report na ako. Heto oh. Malaki ang ngiti na pinakita ni Becca. Ang hawak niyang folder, ngunit laking gulat niya nang punitin ni Chad ang laman nito. Umawang ang bibig ni Becca sa gulat at pakiramdam niya ay nabasag ang puso niya. Bakit mo ginawa yon? Hindi makapaniwala ang sambit ni Becca. Ngayon wala na. So here is your report. Muling inabot ni Chad ang folder ngunit umiling si Becca. Lumuhod siya upang hawakan ang punit-punit na papel. Stand up. Wala na yan. Ito na lang. Bakit mo pinunit? Report ko yon. Akala mo ba hindi ko to kayang gawin? Ganun na ba kababa ang tingin mo sa akin, ha? Tila uminit ang gilid ng mata ni Becca at anumang oras tutulo na ang luha niya. No, Becca. Ito na nga ginawa na lang kita. Yan ang hirap sa'yo eh. Masyado kang mayabang. Alam mo, kaya ko namang gawin yung mga kaya mo rin gawin eh. Akala mo kasi ikaw yung pinakamagaling. And also, just to inform you, in case you are not aware, magkaiba tayo ng grupo na pinapaimbestigahan. I know, Becca. Tumayo si Becca at saka sinamaan ang tingin si Chad. And so? Sa tingin mo may karapatan ka ng punitin yung ginawa ko? Hindi mo naiintindihan, Becca. Mamaya i-explain ko sa'yo. Ayoko nang makita ka pa, Chad. Simula nung nakilala kita, kandamalas-malas na ang buhay ko. Ito na nga lang ang tanging paraan para mapanatili ko ang pagiging journalist ko? Tapos sinira mo pa. I hate you! No! I loathe you to death. Tinaliman ng tingin ni Becca si Chad, saka dire-diretsong umalis. Habang naglalakad palayo, ay unti-unti siyang nakonsensya. Nilingon niya si Chad at nanatili lamang itong nakatayo. Napabuntong hininga na lamang siya. Siguro mas mabuti na yon, para hindi na siya nito guluhin. Ngunit bakit siya nasasaktan ng ganito? Samantala, nakayuko lamang si Chad habang nakatitig sa mga papel na pinunit niya. Ito ang pinakaunang beses na nakaramdam siya ng sobrang sakit sa dibdib dahil lamang sa mga sinabi ni Becca. Marahas na pinunasan ni Chad ang kanyang mata, saka mabigat na pumasok sa loob ng building. Dumiretso siya sa opisina ni Dave. Pasimple niyang kinuyom ang kamao. Hindi niya man alam ang dahilan ni Dave kung bakit sila nito pinaglalaroan ngayon, ngunit nag-aapoy na ang kaloob-looban niya sa galit. Here are the reports, sir. Very good, Mr. Chad. But where is Becca? Masama raw po ang pakiramdam. Pinadala niya lang din sa akin yung report niya. Impressive. Tumatangutangong sabi ni Dave habang binubuklat ang folder. Hindi nakaligtas sa mata ni Chad ang pasimpleng ngisi ni Dave sa pag-aakalang totoo ang lahat ng nababasa niya. Meron ba akong panibagong misyon, Dave? Umayos ng upo si Dave sa katumikhim. Ngumisi siya kay Chad. Since ikaw lang naman na nandito, sa'yo ko na muna sasabihin ang susunod mong misyon. What is it? Kill Becca. Nangunot ang noo ni Chad, saka hindi napigilang hampasin ang mesa. Are you kidding me? You want me to kill my partner? Pulis ako.
Kinuyom ni Chad ang kanyang kamao. Pinaglalaroan nga talaga silang dalawa ni Dave at hindi siya tanga para hindi malaman ang dahilan nito. Just do it, Chad. This syndicate information is so confidential at gusto ko siyang tumahimik. At para magawa yun, kailangan niyang mamatay. Baliw ka na! No, I'm not. Kung hindi mo to gagawin, I will use my connections to remove your license. Pananakot pa ni Dave. Ngumisi si Chad at hindi napigilan pa na sakalin si Dave. Nanlaki ang mata ni Dave sa gulat. Huwag mo akong gaguhin. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. You are nothing compared to me. You are just a piece of trash trying to be a gold dust. Binitiwan ni Chad si Dave, saka tinaliman siya ng tingin bago dire-diretsyong lumabas ng silid. Paglabas niya, agad siyang tumakbo palabas ng building. Kailangan niyang makausap si Becca. Sa kabilang banda habang nakaupo si Becca sa isa sa mga bench, tumunog ang kanyang telepono. Agad niya naman itong sinagot nang makita ang pangalan ni Dave. Yes, Dave. Your next mission will be a dangerous one, Becca. Nangunot ang noo ni Becca ngunit hindi siya nagsalita. Kill Chad. Ano? Bago pa man makasagot si Becca, namatay na ang tawag. Mabilis siyang tumayo at tumakbo patungo sa kanyang kotse. Akmang sasakay na siya nang hilahin siya ni Chad. Inis siyang lumingon dito, ngunit agad lumambot ang ekspresyon niya nang makita ang binata. Naalala niya ang sinabi ni Dave. Iniisip niya palang napapatayin niya si Chad, hindi na kinakaya ng katawan niya at kanyang isipan. Let's talk. Imbis na tumanggi ay nagpadala na lamang sa hila si Becca. Naupo sila sa isa sa mga bench ng park. Nakausap ko si Mr. Dave at binigay ko na yung reports. I just want to say sorry on what I have done, but that is for the better. Better na punitin ang reports ko, asshole. Bulong ni Becca. Napabuntong hininga si Chad. Inutusan ako ni Dave na patayin ka. Gulat na tinignan ni Becca si Chad. Inutusan niya rin naman akong patayin ka, Chad. Hindi na nagulat si Chad sa balitang yon dahil inaasahan niya na yon. And you will do it? Hindi ikaw siguro. Bakit ko naman yun gagawin sa babaeng gusto ko? Mali. Bakit ko yun gagawin sa babaeng mahal ko? See? I've corrected myself. Muling nanlaki ang mga mata ni Becca sa narinig. Seryoso ang mukha ni Chad habang nakatitig sa kanya. Napagtanto na nga ni Chad na mahal niya ang dalaga. Pakiramdam niya, mula pa nung makita niya ito, mahal niya na ito. Baliw ka na. I'm serious. Sa pagkakataong yon, pakiramdam ni Becca ay namumula na ang kanyang pisngi. Tila may sumasayaw din, nakitikiti sa kanyang tiyan. Sabihin mo na nga lang ang gusto mong sabihin. Nakasimangot na sabi ni Becca upang maitago ang ngiti na pilit pumupuslit sa kanyang labi. Tumikhim si Chad. Just like what I said, inutusan niya ako na patayin ka. Pero sinisigurado ko sa'yo na hindi ko yun gagawin. Also, pinunit ko yung report mo dahil ayoko magbibigay ka ng impormasyon kay Dave patungkol sa grupo ko. Grupo mo? Muling sumigaw si Becca. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya ang leader ng Azure Syndicate, na isa sa mga wanted sa Pilipinas. At ang twist, pulis pa ito. Yes, it is my group. And also, I am not a real police. It's just my undercover, to let myself live a normal life. Natahimik si Becca. Ganon din kasi ang sitwasyon niya ngayon. Ang ibinigay kong impormasyon kay Dave ay mga peke. Pati rin ba yung sa... Yes, pati rin yung sa disciples. Muling yumuko si Becca. Nais niya man sabihin kay Chad ang totoo, ngunit natatakot siya sa magiging reaksyon nito. Sa katunayan, nung una, gusto ko lamang sumubok sa panibagong field. Ngunit ito pala ang naging daan para malaman ko ang magiging kalaban natin. Si Dave ay isang leader ng syndicate group na tinatawag na Phantom Horns. They are responsible of disseminating drugs like us. Humila ang boses ni Chad sa huling dalawang salitang sinabi nito at umabot yun sa pandinig ni Becca.
Ginagamit niya tayo para makakuha ng impormasyon sa dalawang grupo. Masyado nga siyang hangal at duwag dahil hindi niya kayang gawin yun mag-isa. Aside from that, he is also a fool because he believes immediately on the information I gave without fact-checking it first. Anong plano natin? Alamin ang kanyang hidden agenda. Alam ko may rason si Dave bakit niya pinakuha ang impormasyon ng dalawang grupo. All we need to do is to spy and also find the leader of the disciples. Tinitigan ni Becca si Chad. Paano nito hahanapin ang taong nasa harapan niya? Tumanguna lang siya bilang pagsang-ayon, ngunit kinakabahan din siya dahil sa gagawin nilang misyon. Kinagabihan, tulala na nakatingin si Becca sa siling. Nasa tabi niya si Gia na kanina pa sinasabi sa kanya ang update sa kanilang illegal transaction. Gia, what does it feel to fall in love? Wala sa sariling tanong niya. Tinignan niya si Gia at napatingin din to sa kanya na para bang naguguluhan sa sinasabi niya. Pwede bang pakiulit? Mukhang namali yata ako ng dinig. I've been feeling really weird towards Chad. Sa tuwing nandyan siya, yung puso ko sobrang bilis na para bang may balak lumayas sa dibdib ko. Yung pisngi ko namumula at kinakabahan pa ako sa tuwing nandyan siya. Saka kanina, umamin siya na gusto niya ako. Hindi, actually umamin siya na mahal niya ako. At hindi ko alam kung bakit gusto kong umiti kahit wala namang nakakatuwa ron. Gia, nakikinig ka ba? Binato ni Becca si Gia ng unan. Malakas namang tumawa ang dalaga. In love ka nga. Hindi Automatikong nangamatis ang mukha ni Becca na agad napansin ni Gia. Muling tumawa ng malakas si Gia, kaya muling tumama sa kanyang malambot na unan na binato ni Becca. Hindi nga. Masyado kang in denial, halatang halata na. Ba't naman ako magkakagusto sa lalaking yun? Bukod sa ubod ng yabang, feeling pogi din. Pogi naman yata talaga. Niyakap ni Becca ang unan sa kangumuso. Oo, pogi siya. At maskulado rin ang katawan. At sobrang galing niya makipaglaban. Feeling ko nga anytime na nandyan siya, bumabagal yung takbo ng mundo ko. Bumibilis ang tibok ng puso. Hindi ka nga in love. Inis na ginulo ni Becca ang kanyang buhok. In love na nga talaga ako. Pero bakit sa kanya pa? Siya yung tinitibok ng puso mo Subukan mong tanungin si Cupido. Baka may maisagot sa'yo. Sinamaan niya ng tingin si Gia. Ngunit ginisian lamang siya ng kaibigan. Pakiramdam niya, ginayuma siya ni Chad, kaya siya nakakaramdam ng ganoon. Sa kabilang banda naman, nakatulala habang nakangiti na nakatingin si Chad sa siling. Naalala niya kasi ang ekspresyon ni Becca kanina. Inamin niya na nga sa sarili na mahal niya na ang dalaga. Hindi naman kasi siya ang tipo ng lalaki na magiging torpe. Hindi makapaniwala si Chad na mamahalin niya si Becca. Sa katunayan, ayaw niya sa mga journalist dahil ito ang mga tipong nangingialam sa buhay ng iba. Ngunit tila, pinaglalaroan yata siya ng tadhana dahil sa isang journalist pa talaga siya umibig. What are you smiling for? Nagtatakang tanong ni Charlotte. Tinignan siya ni Chad sa kamahinang tumawa. Lottie, I'm in love. You're what? Nanlaki ang mga mata na tinignan ni Charlotte ang kuya niya. Hindi siya makapaniwala na ang kuya niya na tanging trabaho at walang pakialam sa babae ay aamin sa kanya na in love ito. I'm in love with her, Lottie. Every time she's near, I feel so mesmerized. And I feel like I am in cloud 9. I love the feeling of becoming her husband. Nag-imagine ako. And I love the feeling of being her. Kuya, stop. I get it. Parang kang baliw. Hindi mo na matuloy-tuloy ang sinasabi mo kasi in love ka nga. Kadiri ka naman magmahal, kuya. Nagiging cringy ka. Mahinang tumawa si Chad. Yeah, hindi ko nakakilala ang sarili ko. Pero kuya, you know,
that we are a part of a syndicate who does illegal transactions. You can't be with her, especially that she is a journalist. Umamin na ako sa kanya. What? I trust her, Charlotte. Alam kong hindi siya gagawa ng bagay na ikakasira ko. Make sure of it, kuya. Hindi dapat tayo matugis ng mga pulis, lalo ka na. Ngumiti si Chad kay Charlotte. Nararamdaman ni Chad na hindi siya bibiguin ni Becca at hindi pagsasabi ni Becca ang tungkol sa pagiging sindikato niya. May tiwala siya sa babaeng minamahal niya. Ilang linggo ang lumipas, pagkatapos ng insidenteng yun, ay madalas na nakikita si Chad at Becca upang mag-imbestiga sa grupong Phantom Horns na pinamumunuan ni Dave. Napagdesisyonan din nilang pumayag sa nais si Dave na patayin ng isa't isa, ngunit hindi naman nila yun gagawin. Kabilang lamang yun sa plano para linlangin si Dave dahil sa nangyari. Sa nagdaang mga araw, ay abala sila sa pagsunod at pag-espiya kay Dave. Ito ang paraan nila upang mahanap ang weakness ni Dave. Pinahinto rin panandalian ni Chad ang illegal transaction niya at ganoon din si Becca. Subalit hanggang ngayon, wala pa ring lakas ng loob si Becca na umamin na siya ang leader ng The Disciples. Sa tuwing kasama niya si Chad, unti-unti na ring napagtatanto ni Becca na mahal niya na nga ito. Ito ang lalong nagpapadagdag sa kanyang takot kapag nalaman ni Chad ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Dahan-dahan naman ang sakit eh. Nakasimangot na tugon ni Becca habang nakaupo sa bato. Kasalukuyan na ginagamot ni Chad ang sugat niya sa tuhod. Sa kasabaang palad, nakita sila ng isa sa mga tauhan ni Dave, kaya wala silang nagawa kundi tumakbo papasok sa gubat, ngunit nadapa naman si Becca sa nakausling bato na naging dahilan ng sugat niya sa kanyang tuhod. Ang ingay mong babae ka. Kapag may nakarinig sa'yo dito, iiwan talaga kita. Sambit pabalik ni Chad at gamit ang mga dahon ay ginamot niya ang sugat ng dalaga. Wala silang dalang first aid kit at mabuti na lamang dahil may kaalaman si Chad sa paggagamot gamit lang ang mga dahon. Marunong ka ba talagang gumamot? Baka ma-impeksyon lang yung sugat ko sa ginagawa mo eh. Inis na wika ni Becca. Pumunit ng tela ng damit si Chad upang tapalan ang sugat ni Becca. Pasalamat ka, mahal kita. Thank you. Hindi ko naman kasalanan na maganda ako at nahulog ka sa akin. Aminin mo na lang kasi na ginayuma mo ako, Becca. Pang-aasar ni Chad. Umusok ang ilong ni Becca dahil sa inis. Gusto niyang tadyakan sa ulo si Chad, ngunit hindi niya magalaw ang paa niya dahil sa hapdi na sugat niya sa kanyang tuhod. For your information, Mr. Chad Flint, minahal mo ko ng kusa. Hindi kita inutusan o ginayuma. Kung sakali man namang gagayuma ako, sure akong hindi sa'yo. For your information, Mrs. Becca Rosales Flint, oo na, mahal kita. Automatikong uminit ang pisngi ni Becca at hindi agad nakasagot. Sinamaan niya ng tingin si Chad, saka umiwas ng tingin. Naiinis si Becca. Dahil sa simpleng salita lamang ni Chad, bumibilis na ang tibok ng kanyang puso. Ang tamis nga naman ng dila ng lalaking to. Ngayon, tameme ka na. Tara na, umalis na tayo dito, bukas na lang ulit. Agad na kumapit si Becca sa kanyang batok nang buhati niya ang dalaga sa pangkasal na paraan. Pero Chad, malapit na tayo sa hideout nila. Hindi pa ba natin papasukin yun? Ganyan na nga itsura mo, yan pa ang iniisip mo. Wag na, ang mahalaga, nalagyan natin ng camera at tracking device ang paligid. Si Lottie nang bahala doon. Saglit na natahimik si Becca. Naglalakad si Chad ngayon habang buhat siya. Napansin naman agad ni Chad ang pananahimik ng dalaga. Any problem? Napapaisip lang ako sa posibleng rason ni Mr. Dave. I've been working for him for 5 years and I can't believe that he will order someone to kill me. Ganun talaga ang buhay, Becca. Maraming traidor, sinungaling, at impostor na tao. Muling natahimik si Becca. Natamaan kasi siya sa sinabi ni Chad na mapagpanggap. Alam niya sa sarili niyang isa siya doon. Nais man niyang sabihin kay Chad ang totoo,
Ngunit bukod sa takot sa sasabihin nito, ayaw niya ring lumabag sa rules ng kanilang grupo. Natatakot din si Becca na baka kumalat ito. May tiwala naman siya sa binata ngunit hindi pa talaga siya handa na sabihin din dito ang totoo. Chad, hindi ka ba natatakot na baka gumawa ako ng istorya tungkol sa'yo bilang miyembro ng sindikato? Bumaba ang tingin sa kanya ni Chad at kumiti. No. Why? Mahal kita. Mahal kita kaya sinabi ko ang bagay na yun sa'yo. Kahit paglabag yun sa sarili kong patakaran. Gusto ko maging tapat sa'yo, Becca. Mahal kita kaya pinagkakatiwalaan kita sa sikretong yon. Natameme si Becca at saglit na natulala kay Chad. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Mahal niya si Chad, kaya ito na ata ang tamang oras para maging tapat dito. Chad, may gusto sana ako sabihin sa'yo. Ano yon? Nandun sila! Nanlaki ang mga mata ni Becca nang makita ang mga lalaking hinahabol sila. Agad na tumibok nang mabilis ang kanyang puso. May mga humahabol sa atin, Chad. Kumapit ka na maigi. Mabilis na tumakbo si Chad habang buhat-buhat si Becca. Tinitignan ni Becca ang mga lalaki na paulit-ulit na nagpapaputok. Naramdaman ni Becca ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya, pabigat lamang siya sa buhay ni Chad. Chad, iwan mo na ako dito. Sambit ni Becca habang nakatingin sa mga lalaking humahabol sa kanila. What? Are you insane? Please, Chad, iwan mo na ako dito. Hayaan mo na akong hulihin nila. Tumakbo ka na lang. No. Sinamaan ng tingin ni Chad si Becca habang patuloy pa rin sa pagtakbo. Tila lumayo pa sila sa entrance ng gubat. Chad, please. I will assure you that I will be alright. Iwan mo na ako dito, tumakas ka na. With that, makakatakbo ka ng walang binubuhat. I said no, Becca. Hindi kita iiwan dito para lang sa kaligtasan ko. Mahal kita at handa akong magsakripisyo para makasama kita. And please, wag ka nang mamilit. Wag mo na akong pilitin na iiwan kita dito. Nang tignan ni Becca si Chad, nagulat siya na makitang umiiyak ito. Agad na pinunasan ni Becca ang pisngi na may luha. Hindi niya kayang makitang umiiyak si Chad. Ngunit mas hindi niya kayang nakikitang nagpapabigat siya dito. Pasimple niyang pinindot ang button sa kanyang relo upang tawagin ang kanyang team. Yun ang sinyalis na kailangan niya ng tulong. Patuloy pa rin sa pagtakbo si Chad. Ang tanging nasa isip lamang ni Chad ay makalabas ng gubat at matawagan ang grupo niya. Ngunit mukhang hindi niya pa yun magagawa dahil sa mga lalaking humahabol sa kanila. Muling nagpapatok ng baril ang mga lalaki na agad din namang nailaga ni Chad. Chad, sorry. Nang tignan niya si Becca, laking gulat niya nang halikan siya nito sa labi. Lumaki ang kanyang mga mata nang tumama ang kamao ni Becca sa kanyang pisngi, dahilan upang mabitawan niya si Becca. Iika-ikang umalis si Becca saka isinuko ang sarili sa mga lalaki. Becca! Sigaw ni Chad ngunit ginitian lamang siya nito. Go! Run! Napapitlag sa gulat si Chad nang makarinig na naman siya ng putok ng baril. Labag man sa kanyang kalooban, mabilis siyang tumakbo paalis sa babaeng nais niyang iligtas sana. Ngunit, may iba yata itong plano. Habang tumatakbo, naramdaman niya ang pagtulo ng kanyang luha. I hate you for making me feel like this, Becca. Anito sa gitna ng kanyang paghikbi. Naalimpungatan si Becca nang marinig ang malakas na tawa sa kanyang harapan. Pagmulat ng kanyang mga mata, natagpuan niya si Dave na nasa kanyang harapan. Nakangisi ito at titig na titig sa kanya. Ngumisi si Becca, saka siya, dinuraan sa muka, dahilan upang makatanggap siya ng isang malakas na sampal sa pisngi. You still have the guts to do that, Miss Rosales? Bilib na talaga ako sa tapang mo. Sinamaan niya ng tingin si Dave. Naupo ito sa upuan na nasa kanyang harapan. Napansin niya rin na nakatali ang kanyang dalawang kamay sa isang kadena, pati na rin ang kanyang leeg. Alam mo ba kung bakit nandito ka, Miss Journalist? Hindi naman sumagot si Becca.
Napatingin siya sa paligid at nakitang puno ito ng armadong lalaki. Pamilyar din sa kanya ang lugar. Sagot! Mahinang dumaing si Becca nang maramdaman ng sakit sa kanyang pisngi. Wala akong pakialam sa inyo. Sagot niya. Doon napagtanto ni Becca na ito ang lugar kung saan din sila nasangkot noon ni Chad sa isang barilan. Ang tapang mo talaga ha? Mahinang tumawa si Dave. Kumulo naman ang dugo ni Becca habang nakatitig sa lalaki. Hindi siya makapaniwala na minsan niya itong inidolo. Ano bang kailangan mo? Sigaw ni Becca habang masama ang tingin kay Dave. Pasimple siyang nagdadasal sana nakuha na ni Gia ang lokasyon niya at matulungan siya nito. Muli niyang naalala si Chad. Paniguradong galit ito sa kanya. Ngunit hindi niya naman masisisi ang sarili dahil ang tanging nais ni Becca ay mailigtas ang binata. Ikaw ang kailangan ko. Napakaliit nga naman talaga ng mundo, no? It turns out that you are the secret leader of the disciples. Nanlaki ang mga mata ni Becca. Lalong umisi si Dave saka lumapit sa kanya. I'm not dumb as you think, Becca. Alam niyo ba na alam kong sinusundan niyo ako all this time? Kaya nakaisip ako ng plano para pasundan din kayo. Doon ko nalaman na ikaw pala ang anak ng mag-asawang sumira sa buhay ng magulang ko. Hindi nga ako makapaniwala na may traidor na palang umaaligid sa tabi ko. Akmang hahawakan siya ni Dave nang umiwas siya ng tingin. Wala akong kinalaman sa mga sinasabi mo, Dave. Really, huh? Ngumisi si Dave saka tumayo. Nagulat siya nang kumuha ito ng baril saka itinutok sa ulo niya. Bumundo lang kaba ni Becca, ngunit pinakita niya pa ring matapang siya sa pamamagitan ng kanyang emosyon. Hanggat maaari, ayaw niyang ipakita kay Dave na panalo ito. Inutusan kitang patayin si Chad, diba? Hindi mo ginawa? Kaya ito ang kaparusahan mo. Isang malakas na putok ng baril ang narinig sa bawat sulok ng silid. Samantala, nakakuyom ang kamao na naglalakad papasok ng bahay si Chad. Nakasunod sa kanya ang kanyang mga tauhan, pati na rin si Charlotte. Kuya, what happened? Tanong ni Charlotte. Inis na naupo si Chad sa upuan. Seryoso ang mukha nito, ngunit mahahalata ang pag-aalala para kay Becca. Becca's on hold. By whom? By Dave. Kumulo ang dugo ni Chad. Naiinis siya kay Becca dahil sa katangahang ginawa nito. What shall we do? Seryosong tanong ni Charlotte. Seryoso ding nakikinig ang kanyang mga tauhan at hinihintay ang utos ng kanilang boss. As usual, ready your guns. Sigurado akong dadanak ang dugo ngayon. Ngumisi si Chad na naging dahilan upang kilabutan ng mga tauhan at si Charlotte. Ang ngisi na yon ang nagpapahiwatig ng madugong labanan mamaya. Tumayo si Chad, saka nagtungo sa kanyang silid. Mabilis siyang nagbihis sa kinuha ang 2 baril na matagal niya nang hindi ginagamit. Naikuyom niya ang kamao sa tuwing naaalala niya ang ginawa ni Becca. Hindi niya maiwasang mag-alala sa kalagayan nito sa kamay ni Dave. Iniisip niya pa lamang na sinasaktan nito, kumukulo na agad ang dugo niya. Chopper's ready. Pagbalita sa kanya ni Charlotte, nakapapasok lang ng kanyang silid. Isinilid niya sa bulsa ang 2 baril. Akmang maglalakad na sana siya, palabas nang yakapin siya ng kapatid. Kuya, please be safe. Tayong 2 na lang magkasama sa buhay. I don't wanna lose you too. Mapait na ngumiti si Chad sa kaniyakap ang bunsong kapatid. Don't worry, baby. I won't leave you. Just please track us as always, okay? Humiwalay ng yakap si Charlotte sa katumango. Okay. Huwag ka mag-alala, kuya. You have to save her. Gusto ko pa siyang makilala. I promise. I love you, Lottie. Hinalikan ni Chad ang noo ng bunsong kapatid bago lumabas ng kanyang silid. Dire-diretso siyang nagtungo sa kanilang bakuran at doon niya naabutan ng 2 chopper. Nakasakay na ang kanyang mga tauhan, kaya sumakay na rin siya. Hindi na siya makapaghintay na paputokin ang ulo ni Dave. Mabilis lang din na nakapunta si Chad sa hideout ni Dave. Pagkapasok pa lamang, ay agad siyang nagpaputok ng baril
Ngunit ang lubos na pinagtataka ni Chad, walang tao dito. Nagulat si Chad nang sunod-sunod na bomba ang pumutok sa paligid. Narinig niya ang boses si Charlotte sa suot niyang earpiece. "That's a trap! Umalis na kayo, kuya!" Isa-isang nagsilabasan ng mga tauhan ni Dave. Imbes na sumunod sa sinabi ni Charlotte, ay agad siyang nakipagbarilan sa mga kalaban. Mabilis niyang naiwasan ng mga bala ng baril na siyang pinupuntirya. "Hanapin niyo si Becca!" Sigaw ni Chad habang patuloy na nagpapaputok ng baril. Napadaing siya nang matamaan ng kanyang braso. Agad niyang binaril ang lalaki sa ulo sa ngumisi. Napatingin siya sa isang lalaki na tumatakbo palayo. Yun yung lalaki na nakita niya nakausap no ni Dave. Mabilis siyang tumakbo kasunod nito. Nakakuyom ang kanyang kamao habang sinusundan ng lalaki. "Yes, Dave. Nandito sila. No, buhay pa siya. Great. Mabuti nang patay na si..." Hindi niya na natapos pa ang sasabihin nang barilin ni Chad ang kamay ng lalaki. Dahilan upang mabitawan nito ang telepono. Napasigaw sa sakit ang lalaki, samantalang ilang beses na binaril ni Chad ang telepono. Hindi pa patay si Becca at alam niyang nagkamali lang siya ng dinig. "Nasaan sila?" "Nasaan?" Tanong ni Chad sa kasinabunutan ng lalaki. Ngumisi naman ito sa kanya. "Patay na si Becca, wala na siya." Hinampas ni Chad ng baril ang noo ng lalaki. "Nasaan sila?" Sinamaan niya ito ng tingin. "Nasa gubat." Binitawan ni Chad ang lalaki sa kailang beses itong pinagbababaril sa ulo. "Rest in peace." Walang emosyon, nasabi ni Chad bago tumakbo pabalik sa chopper. Sumakay siya dito sa kasinenyasan ng pilot na dalhin siya sa gubat, kung saan niya iniwanan si Becca. Habang nasa himpapawid, ay hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ng lalaki. Patay na raw ang babaeng mahal niya. Iniling niya ang kanyang ulo dahil hindi yun pwedeng mangyari. Sa kabilang banda, bago pa man maiputok ni Dave ang baril, naunahan na siya ni Gia na paputukan sa tagiliran. Lumingon si Becca rito at napangiti sa nakita. "Gia!" Lumingon si Dave saka mabilis na binaril ang kadena na nakatali kay Becca saka ito hinila sa buhok. "Pakawalan mo ako!" Sinipa ni Becca ang siya ni Dave saka ito sinuntok sa muka. Napaatras si Dave saka napaigting ang panga. Sinenyasan nito na isang tauhan na agad din namang nakuha. Bago pa man makalingon si Becca sa kausap ni Dave, naramdaman niya ang isang bala sa kanyang likuran. Unti-unti siyang nakaramdam ng panghihina. Naramdaman niya na lamang ang pagbuhat sa kanya ni Dave bago mawala ng malay. Samantala, abala si Gia sa pakikipaglaban. Kaya huli na napansin niya wala na si Becca sa pwesto nito. Nagngingit-ngit sa galit si Gia. Saka akmang aalis nang makasalubong niya si Chad. "Chad?" Kunot noong tanong ng dalaga. Nangunot naman ang noo ni Chad. "Who are you?" Tinutok ni Chad ang kanyang baril sa noo nito. Ngunit tinignan lamang siya ni Gia na puno ng pag-aalala. "Kinuha nila si Becca, Chad." Binaba ni Chad ang kanyang baril, saka hinawakan ng kanyang earpiece. Naalala niya ang nilagay niyang tracking device sa mga tauhan ni Dave. "Track them." "Nasa ilalim niyo sila," sagot ni Charlotte. Nangunot ang noo ni Chad, ngunit napatingin siya sa isang plywood na nasa sahig. Ngumisi siya at nagtungo doon. Agad din naman siyang dinaluhan ni Gia, saka tinulungan itong buhati ng malaking plywood. Doon nila nakita ang isang pinto. "I'll come with you," sabi ng babae. "No, stay here. Whoever you are in Becca's life, I assure you that she will be safe. Kailangan lang ng bantay dito sa labas." Tumango si Gia sa ngumiti ng maliit habang pinapanood ang pagbaba ni Chad sa maliit na hagdan. Natutuwa siya dahil nakahanap si Becca ng lalaking magliligtas sa buhay nito. Pagbaba ni Chad, naabutan niya roon si Becca. Nakahiga ito at nakatali. Walang pag-aalinlangan na tumakbo siya palapit dito. Ilang beses niya itong tinapik sa pisngi, ngunit wala pa rin itong malay. Napalingon siya sa kanyang likuran nang marinig ang boses ni Dave. "What a beautiful love story."
Sinamaan niya ng tingin ng lalaki. Bakit mo ba ito ginagawa? You still have no clue? Pwes, sasabihin ko sa'yo. Ang mga magulang mo lang naman, ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ng mga magulang ko. Anong pinagsasabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Chad. May sikreto pa bang tinatago ang kanyang mga magulang? You don't know the history of the syndicate group that you're leading? Pinakita ni Chad na hindi siya nagulat. Ngunit napakadaming tanong sa kanyang isipan. Pwes, yang yaman mo lang naman ay ninakaw ng tatay mo sa nanay ko. Naikuyom niya ang kanyang kamao habang yakap-yakap pa rin si Becca. What are you saying? Baliw ka na. Siguro oo nga. Baliw na nga ako. Pero kasalanan ito ng pamilya niyo ni Becca. Ano sinasabi mo? At bakit nadamay dito si Becca ha? Wala siyang kinalaman dito. Dinamay mo lang siya para magpakuha ng ebidensya. Sa syndicate group na pinamumunuan yung dalawa? Napasinghap si Chad. Ano sinasabi mo? Unti-unti namang nagkamalay si Becca. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya si Chad at Dave. Agad siyang umayos ng upo. Becca, bakit hindi mo sabihin ang totoo kay Chad? Tinignan ni Becca si Chad. Nagtataka ito habang nakatingin sa binata. Napayuko siya at mukhang sinabi na nga sa kanya ni Dave. Becca, totoo ba? Ikaw ba ang... Oo. Ako nga ang kasalukuyang leader ng The Disciples. I'm sorry, Chad. Natatakot ako na baka layuan mo ako. But Becca, I love you. Tatanggapin kita kahit ikaw pa ang pinakamasamang tao sa mundo. Tinitigan ni Becca si Chad. Puno ng sinseridad ang mga mata nito. That is enough. Ako naman. Kapwa sila napatingin kay Dave. May hawak itong malaking baril. Alam niyo ba mga tatay niyo at ang nanay ko ay magkakaibigan? Trio sila actually. Gumawa sila ng grupo para sa legal na transaksyon. Nagagawin nila sa hinaharap. Ang nanay ko ang utak ng grupo. Bawat machine na iniimbento gawa niya. At iba pa. Lahat ng yung galing sa utak ni Mama. Akala nilang tatlo ay ayos na ngunit nagkamali si Mama. Tinraidor nila ang nanay ko. At ang mga tatay niyo, kinuha ang ideya ng nanay ko. Naging masaya naman ako kahit papano. Dahil napag-alaman ko nag-away din pala ang mga tatay niyo. Dahil sa pagiging matakaw sa pera. Pero hindi pa rin yung sapat sa akin. Dahil tuluyan ang nabaliwang mama ko nun. Sa tuwing iniisip niya ang pagtatraidor na ginawa ng mga magulang niyo. Wala kaming kinalaman dun, Dave. Inosente kami. Tumahimik ka. Napapitlag sa gulat si Becca nang paputukan siya ni Dave. Agad naman siyang tinaliman ng tingin ni Chad. Di pa ako tapos. Noong una ginagamit ko lang talaga kayo eh. Kinuha ko si Chad sa pulisya. Para sa tapang niya. At ikaw, Becca, para sa utak mo. Binigyan ko kayo ng magkaibang folder para imbestigahan ito. Ngunit hindi ko naman akalain na malalaman nyo agad na iba pala ang folder nyo. Kalaunan, nalaman ko ang katotohanan na kayo ang leader ng grupong yon. Kaya lalo ako natuwa. Dahil hinahanapan nyo ng ebidensya ang isa't isa. Nagtatraidor kayo sa isa't isa. Bukod dito, hindi na kami pag-iinitan ng batas at sa inyo mapupunta ang atensyon nila. Pero hindi ko akalain na malalaman nyo yon. At ako pala ang tatraidorin nyo. Nagmahalan pa kayo na naging malaking insulto para sa akin. Bukod dito, mali pa ang impormasyong binigay nyo. Hindi kami tanga para ibigay sa iyo ang tamang impormasyon. Sabat ni Chad. Tumahimik ka, sabi. Dave, tama na. Wala kaming kasalanan sa ginawa ng mga magulang namin. Ngumisi sa kanya si Dave at akmang magsasalita nang lumabas mula sa isang silid ang isang matandang babae. Tama siya, Dave. Ma, pakawalan mo na sila. Pero wala silang kasalanan. Binaon ko na rin sa limot yun sa kapatay na ang mga magulang nila. Hindi pa ba sapat na karma ang mamatay ng maaga? Hindi agad nakapagsalita si Dave. Abala naman si Chad sa pag-aalis ng tali ni Becca.
Pero sinira nila ang buhay mo. Naghihiganti lang ako, Ma. Nagkatinginan si Becca at Chad nang matanggal ang tali. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa labasan. Pagtingin ni Becca sa nanay ni Dave, ay sinisenya sa nila itong umalis. Ngumiti si Becca saka nagpasalamat dito, saka nagtungo sa hagdan palabas. Agad silang sinalubong ni Gia. Puno ng katawan ng hideout at wala man lang katao-tao. Should I kill Dave? Tanong ni Chad. Umiling naman si Becca. Isuko na lang natin siya sa mga pulis sa kasong attempted murder at illegal transaction. Kalmadong sabi ni Becca. Inalalayan siya ni Chad makasakay sa chopper. At habang nasa himpapawid, tahimik lamang silang dalawa hanggang sa magsalita si Chad. I can't believe that you are the leader of that syndicate group. Sorry kung di ko sinabi sa'yo agad. It's fine. I love you. Walang nagbago dun. Ngumiti si Becca. Marahil ito na ang pagkakataon na sabihin ang kanyang nararamdaman. I love you as well, Mr. Flint. Sa kabilang banda nagulat si Dave na wala na ang kanyang mga bihag. Sinamaan niya ng tingin ng nanay niya ngunit nginitian lamang siya nito bago turukan ng pampatulog. Ma, bakit? Tanong nito sa ina. Napabuntong hininga ang ina niya sa kahinaplos ang mukha ni Dave. Pagod ka na anak. Matulog ka na muna. Sabi nito. Tumingin siya sa paligid sa kamapait na ngumiti. Lubos niyang sinisisi ang sarili dahil hinayaan niya ang anak na magrebelde. Umabot pa sa punto na gumawa ito ng sariling illegal na grupo. Doon niya napagtanto na mas importante pa rin kasama niya si Dave kaysa mamatay ito dahil lang sa paghihiganti. Ilang buwan makalipas ang pangyayaring yon, isinuko nga ni Becca at ni Chad si Dave sa mga pulis. Pati na rin ang grupo nitong Phantom Horns. Napag-alaman na ito ang newly wanted syndicate group na responsable sa pagpapakalat ng mga droga at illegal na gawain. Imbes na sa kulungan ay sa rehabilitation hospital ikinulong si Dave kasama ang nanay nito. Si Chad na rin ang nagbayad ng therapy para sa dalawa dahil naniniwala siya na gagaling pa ang mga ito. Samantala, tuluyan ang binago ni Becca at Chad ang kanilang grupo. Pinag-isa nila ito at ginawang isang korporasyon ng business ng alak. Masaya sila sa pagbabagong ginawa nilang magkasama. Masaya pa rin si Chad dahil tuluyan niya nang nakamit ang pangako na magbabago kasama si Becca. Sa nakalipas na buwan, mabilis ding umunlad ang kanilang negosyo. Ang dati nilang ginagawa, tuluyan na nilang ibinaon sa nakaraan. Magkahawak ang kamay na naglalakad sina Becca at Chad papasok sa kulungan. Naibalita kasi sa kanila na nilipat na sa kulungan si Dave samantala ang nanay nito ay may hawak ngayon ng agency ni Dave. Nakita nila si Dave na naghihintay sa may gilid. Hindi kalayuan ay may mga pulis na nakabantay dito. Dave. Tinignan siya ni Dave at ngumiti ito. Masaya ako para sa inyo, Becca and Chad. Hindi ko alam na magaling pala ako mag-match ng mga tao. Nagkatinginan si Becca at Chad sa kangumiti. Pareho nilang niyakap si Dave na tuluyan na ngang umiyak. Sorry, nilamon ako ng galit ko. Patawarin niyo ako. Humiwalay ng yakap ang dalawa. Pinapatawad ka na namin. Actually, nandito kami para makalabas ka na ng kulungan. What? Ano? Gulat na saad ni Dave sa sinabi ni Chad. Yes, it was requested by your mother. Isa pa gusto kanyang makasama. You have to bond with her. Maraming salamat. Ngumiti si Dave. Sinabihan na lamang nila na maya-maya ay susunduin siya ng nanay niya bago sila umalis ng kulungan. Dumiretso sila sa dagat upang panoorin ang sunset. Nakayakap sa likod si Chad habang nakadantay ang baba nito sa balikat ng dalaga. Ang daming nangyari. Ani Becca. Yes, ang daming nangyari pero ibaon na natin yung sa past.
Mag-focus na lang tayo sa present. At kung suswertehin sa future, ngumuso na lamang si Becca at hindi na nagsalita pa. Maya-maya bumitaw ng yakap si Chad at lumuhod gamit ang isang paa. Kinuha niya ang singsing na nagtatago. Nanatili pa rin nakatalikod si Becca na walang kaalam-alam sa nangyayari. Have you ever thought of getting married? Oo naman. Bakit? Humarap ka sa akin. Nangunot ang noon ni Becca at laking gulat niya nang pagharap niya. Naroon ang kanyang mga kaibigan, tauhan, maging ang tauhan at kapatid ni Chad ay naroon. Sa gitna ay may pare na malawak ang ngiti. Pagbaba niya ng tingin nakaluhod na si Chad. Pakasal na tayo ngayon. Umawang naman ang kanyang labi. Wala naman to kanina. Kararating lang nila eh. Sa ngayon, hindi pa bongga. Pero sisiguraduhin ko na sa susunod na kasal natin, ang grande at maganda. Ang dami mong alam? Nakangusong sabi ni Becca upang maiwasan ang kilig na bumabalot sa kanyang katawan. And I'll take that as a yes. Isinuot ni Chad ang singsing sa palasingsingan ni Becca bago tumayo. Let's get married. Ano pa nga ba magagawa ko, nandito na tayo? Pauso ka talaga? Mahina na lamang siyang tinawanan ni Chad. Sabay silang naglakad patungo sa pare. Mabilis din naman ang naging kasal hanggang sa umabot sa Kiss the Bride. Nakangiting tinitigan ni Chad si Becca na puno ng pagmamahal. Nanumbalik sa isip niya ang kanilang naging karanasan. I love you. Mahal na mahal kita. Mrs. Flint. Corny? Cringe! Natatawa ang lahat na sabay na sinigaw ni Gia at Charlotte. Maging si Becca ay napangisi. But you should know that I love you more, hubby. Ngumisi si Chad at tuluyan na ngang inangkin ang labi ng babaeng pinakamamahal niya. Para kay Becca, kontento na siya sa buhay niya. Walang gulo at mapayapa. At higit sa lahat, kasama si Chad na bubuo ng masayang pamilya. The end. Thank you for listening to our Wonderful Stories Daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.